Zoom. Sir, welcome to News and Views again. Good morning po. Good morning. Kasama Diego and Miss Angela. Senator, okay, let's get right to it. Dami nangyaring the whole day yesterday and daming haka-haka naglalabasan. Para linawin po natin, no, President Duterte is not yet guilty. He is going to haharap siya sa mga hukom po ng ICC. Ano po ang mga next step na mangyayari sa parte ng ICC? Ang unang mangyayari po, as soon as mag-touchdown yung aeroplano na nagdadala kay Duterte, siya po ay i-receive, i-turn over po ng Interpol representative, yung Philippine authorities, i-turn over siya. Iso-surrender si Duterte, i-receive siya. Tapos, i-detain po siya ng Netherlands law enforcers. Tapos, isi-schedule na ang hearing niya kaagad at doon iaari na yung usual na proseso po ng korte. Ngayon, pero mayroon pa tayong mga inaantay na mga susunod na mga orders ng ICC. Ito na nga yung seizure ng kanyang assets, Okay. other properties. So, inaantabayan natin yan kasi historically magkasama po yan. Magkasama yan sa mga ganyang kaso. Ngayon, whether the President Marcos will abide by that order, titingnan po natin kung anong magiging aksyon. So, linawin ko lang, Senator Trillanes, no, you said seizure of his assets. So, usually kasi ang seizure sa assets nangyayari po pag ang kaso is in nature nakatali po sa korupsyon. So, ito, crimes against humanity, kasama din po yun. Opo, kasi yung mga proceeds of the crime, kasi in the case ni Duterte, nakadikit siya sa illegal drugs, yung cartel. Kaya niya ginawa yung war on drugs para matakot yung lipunan, para hindi siya maimbestigahan. At yun na nga, to protect yung kanyang drug lord na partner na si Michael Yang. At ito rin ay para mapatay nila yung kanilang kompetensya. So, yung mga sinasabi niyang ito ay ginawa ko para sa lipunan, pang cover up lang yun doon sa ultimate agenda niya, which is to monopolize the illegal drug trade. So, yung proceeds of the crime, pati yung kanyang pag yung war on drugs niya na yun, dahil doon natakot din yung iba't ibang sangay ng gobyerno, kaya marami silang na-commit na acts of corruption, di ba? Yung Pharmally, yung sa Frigate, yung intelligence funds, confidential funds, ang dami hong nanakaw ng pamilya Duterte. At na-discover ko to nung even before he was president. Kaya yan ay i-freeze yan, i-confiscate. Senator, before we dig deeper into this issue, into this, to what has transpired yesterday, I would like to get your reaction muna doon po sa arrest na nangyari yesterday. And if I can remember it correctly, you were here two weeks ago and you called it here first. And you said that soon, talagang ilalabas na yung ICC arrest warrant for or against President Digo Duterte. Nakita naman natin, recorded siya in video, tapos yung mga police na nag-implement or nag-enforce nung arrest warrant, naka-body cam pa sila para talagang makikita na strictly observe yung proper serving of the warrant, his rights were not abused, tapos yung due process was strictly observed. Kaya yun yung nakita natin na pinagkaingat-ingatan din ng Marcos administration, and full credit to the Philippine National Police for observing the proper arrest protocols. Yeah, regarding the arrest protocols, Senator Trillanes, I don't know if you saw yung statement ni Attorney Sal Panelo. Sabi niya they will compel or ask the Supreme Court to have former President Duterte ipauwi sa Pilipinas dahil siya po ay kinidnap daw. Ano po reaction natin doon, Senator? Yan po ay mga smoke screen, mga panglihis issue, panglilang. At coming from Mr. Panelo, alam nyo, isa siya sa nagpasubo kay Duterte kasi sabi niya fake news daw yung warrant na kumakalat nung over the weekend. Di dahil dyan, kaka-fake news nila, di sinubukan nila. At yan nga ang nangyari. Anyway,
ganito, kahit na ano pang gawin ng Korte Suprema, sabihin na papabalikin, that is physically impossible at this point, legally impossible kasi once lumapag sa Netherlands yung eroplano na nagdadala kay Duterte, eventually ite-turn over siya doon. So the jurisdiction now over his body belongs to the ICC. Eh, paano obligahin ni Mr. Panelo yan? Ngayon, ano lang yan? Pampaasa lang nila sa kanilang mga supporters. Pero gusto kong liwanagin ito na dinadala nila dun sa legal arguments, technicalities na bawal ito or unconstitutional ito. Hindi po yan ang primary issue dito. Ang primary issue dito ay karapat dapat ba si Duterte managot dun sa libo-libong nangamatay nung panahon niya? Ang sagot dyan, oo. Hindi ka pwedeng mag-aabuso ng iyong kapangyarihan tapos you expect to get away with it. Hindi. Ito po yung nangyari na yan. Meron din legal basis yan. Dati tayo sa member ng ICC at nag-ruling na ang Korte Suprema na kahit hindi tayo membro ngayon, yung jurisdiction pa rin ay meron ng ICC noong panahon ng miyembro tayo. Kaya ito yung pinapanagot niya. No? Meron din tayong Republic Act 9851 na nakasaad doon sa Section 17 doon na kung may isang akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal, ang ating gobyerno may surrender that accused person to that International Tribunal. Covered po yan. Walang nilabag na batas. Pero what if, Senator, he invoke his, what do you call this, his immunity, no? Saying na nangyari yung krimen na yun, I was still indeed the president. Ganito po yan. Pagka ginawa po natin yan, sabihin pagka presidente ka, mag-utos kang patayin mo kalahati ng population mo, anyway, you are immune from lawsuits. Hindi po it doesn't make sense. No? Ang immunity po ay hindi ka lang makakasuhan habang ikaw ay presidente. Pero pagkatapos nun, wala ka ng immunity. Pwede ka nang makasuhan. Kaya naman nilaglalagay ng immunity para hindi ka mahaharas, hindi ka makukonsumo o madidistract yung attention mo. Kasi kung kakasuhan ka, kaliwat kanan, di-attend ka ng mga court hearings nun. That would make it very difficult for you to perform your duty. Kaya po sinasabing pero hindi ka wala kang na tipong hindi ka magkakasala, hindi ka pwedeng mapanagot sa krimen na gagawin mo. Senator Sani, you mentioned na siyempre, Presidente si Duterte at that time, tapos nag-uto siya. Ang tatanong ko po is related to that. Si Senator Bato has been quiet these last 2 days, which was medyo, for some, sanay tayo, he's speaking out for President Duterte ngayon, tahimik siya. Ang tanong, is he next? And can he testify against Duterte or is he one of the primary suspects? He is definitely next, no? Yung sa tanong na kung pwede ba siya magtestigo labang kay Duterte, theoretically pwede, pero sa bigat po ng krimen niya, ka-level niya kasi si Duterte, co-principal accused niya. Dahil hindi magagawa ni Duterte yung malawakang patayan kung hindi ito nag-participate si Bato de la Rosa. Kasi kung umayaw si Bato de la Rosa, wala akong namatay. Kaso sila pa yun, kung maririnig nyo. Isa pa itong pasiga-siga, nag-hari-harian din ito nung panahon ni Duterte. Tapos ngayon, kung nagtatago-tago na nga talaga, nakita nyo na, yung tapang nila, andun lang nung sila ay nasa poder. Pero pag andyan dyan na, papanagutin na, nawawala na. What do you have to say po, Senator, doon sa nagsasabi na by allowing the ICC to take jurisdiction of former President Rodrigo Duterte in our own country is blatantly saying na we cannot hold our own citizen accountable. And that na parang hindi talaga gumagana yung justice system natin. Hindi kaya nga doon sa ICC, meron nakalagay doon yung complementarity provision. Meaning, pagka itong bansa natin is unwilling and unable na i-prosecute yung mga nag-commit ng crimes against humanity, then doon lang po papasok yung ICC. Kasi may precedence yung ating
local courts. Kaso wala naman hong kaso. Wala hong kasong crimes against humanity against Duterte up to now. Ilang taon na ho. Kahit nasa investigation phase, wala. Kaya doon natin masasabing unwilling and unable yung local courts natin, justice system natin, in as far as prosecuting yung mga mastermind dito. It doesn't mean na yung legal or justice system natin is a failure or hindi talaga nag-work at all to everyone. Hindi, nag-work siya sa mga ordinaryong tao. Pero doon kay Duterte, hindi siya nag-work. So, Senator Sani, why is the government unwilling and unable to file a case locally against the former President Duterte? I mean, may evidence naman tayo from the Quadcom hearing. So, pwede po, kasuhan natin siya sa mga korte dito kahit na meron sa ICC. Yun na nga, that's the question. Wala eh. Bakit wala? 6 years si Duterte yung nakapwesto. Nangyari yung patayan nung nandoon siya. Walang ifinay. Nung nag-file kami ng investigation sa Senado, whitewash. Tapos nung nag-file kami ng impeachment para managot siya, ni railroad. O tapos ngayon, nung yung DOJ, winarningan na siya. Si Menardo Guevara, winarningan na sila. Filean nyo sila po, hindi, papasok kami. O hindi niya finailan, hindi niya inimbestigahan, inabsuelto pa. Correct. So doon mo makikita na demonstrate na unwilling and unable ang ating justice system to prosecute Duterte. No? Again, liliwanagin natin, yung failure ng justice system is limited to Duterte. Because sa ibang tao, doon mo makikita. Kasi nga naman, kung ikaw ay piskal, ikaw ay prosecutor, hindi ka ba matatakot na imbestigahan mo si Duterte? O ikaw judge, hindi ka ba matatakot na imbestigahan mo si Duterte? So ganun yan. Kaya wala po siyang kaso at up to now. Kanina po, Senator, kausap ko po sa kabilang programa yung isa sa mga lawyers ng mga victims of this drug war at sinasabi niya po, although hindi pa daw po pwedeng pangalanan yung mga petitioners doon, parang mga 19 daw po sila doon, doon para sa International Criminal Court na haharap. I remember you also posted yesterday na kayo po yung una naghain ng reklamo po sa ICC. And moving forward, what will be or will you have a role in this trial sa ICC? Ako po, wala naman po akong specific na role as a witness. No? Yes. Tayo lang po ay nag-coordinate ng evidence gathering, ng pag-handle ng mga at pag-protect ng mga testigo. Yun po yung ating naging role. Pero kung kakailanganin po ang ating testimonya for whatever reason, handa po tayo. Pero ang alam ko ay si Senator Laila de Lima ay haharap siya bilang testigo. Okay, Senator Sani, sino po ang mga susunod? You mentioned Senator Bato, paano si former PNP Chief Albayalde, VP Sara? Ang na ating naririnig ay yung mga nasa baba, no? Subordinate officers, generals and colonels na hindi po na mako-cover nitong ICC kasi nakatutok yung ICC sa mga ultimate masterminds. Correct. Pero doon sa mga nasa baba, yan naman ay kakasuhan doon sa local courts using Republic Act 1951 or crimes against humanity. Kaya dito sila harap ng kaso. Ganun pa rin naman yun. Senator, will si Garma be asked to testify sa ICC? Well, I can't comment on that. Basta ang masasabi natin, yung pagka nag-issue kasi ng warrant yung ICC sa isang akusado na hindi member state, ang kanilang threshold ng evidence is certainty of conviction. Ibig sabihin nun, dumating sila ng punto na to na kahit na yung hawak lang nila ang ebidensya na gagamitin nila sa paglilitis, abot na sa conviction. Yung kasing mga akusado who belong to member states, kahit na probable cause lang, pwede na nilang issuehan ng warrant. So, pag na-issue lang ng warrant, tuloy-tuloy lang yung evidence gathering nila kasi member state naman yun, so may full cooperation. But in our case, before they issue this warrant, they already have enough evidence to convict Mr. Duterte. Senator, would you know po ba kung merong bail or piyansa itong kaso na ito? At po pwede ba yun doon? Wala po. Ngayon, meron siyang right for interim release na tinatawag nila
kung may extreme circumstances that may justify yung interim release. Siguro kung ooperahan siya sa puso, kung ano man na severe, hindi pwede yung mga routine check-up na sinasabi nila o by virtue of being of having an old age, hindi po yan magsusuffice. Kaya kasi sa gravity ng kaso niya, kailangan naka-detain siya. Si former Presidential Harry Roque po yesterday is calling for supporters to gather at the EDSA to protest of what happened po yesterday. Your reaction to that po? Time and again, nakita natin na yung genuine outrage ay medyo manipis. By the standards ng EDSA 3, kung maalala po ninyo, yung kay former President Estrada, manipis. nung kinulong siya, Ang talagang outrage. nabasan sa EDSA yung mga supporters niya. Wala nang supporters. 100,000 po yun. Yun yung makikita natin na standard. Pero dito, in the case ni Duterte, kahit sa Davao, mga 1,000 mahigit lang yung lumabas. Correct. Sabi ko, hindi natin kailangan maliitin yan kasi Davao. pwede mag-snowball yung mga ganyang protest actions. Kaya kailangan pa rin magmanman ng gusto ng Marcos administration. At the same time, they need to continue to communicate to the public na tama itong ginawa, tama yung proseso, hindi po nalabag yung karapatan ni Duterte at wala pong na-violate sa konstitusyon natin. Senator, we all know si former President Duterte is running for mayor po sa Davao City. So now, what will happen to that yung pagtakbo niya? And if he wins, paano po ito makakapekto? Kaya at this point na once ultimately ma-turn over na sa ICC etong si Duterte, pwede na mag-file ng disqualification case itong si mayoral candidate Carlo Nograles kasi physically hindi na siya pwedeng makapag-serve. Kaya unfair po yan sa mga mamamayan ng Davao City. Kaya that will justify the disqualification of Duterte as a candidate for mayor. Bakit daw po kayo nung nakaraan, nung kayo po ay nakulong, kumandidato pa rin naman po kayo and you even won kahit po kayo ay nasa... Kasi nandito siya sa Pinas. Yes, because nandito ako tapos eventually, di ba, nung nakalabas ako, nakaserve ako. Pero in this case, hindi na yan makakaserve at this point in time. Kasi iba, sabi ko nga, certainty of conviction na yan. Tapos that trial per se may take a while. Definitely, malalagpasan yan yung 3 years na term ng isang mayor. Senator, I want to circle back dun po sa inyong yung initial reaction po ninyo. Nung nangyari po to yesterday na i-aresto na po siya mula sa NAIA, dinala sa Villabar Airways, etc. What was your initial reaction personally? Of course, did you think about the victims of this alleged drug war? And what else did you feel po? Knowing na isa po kayo talaga sa mga kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang nung eventually nahuli na, talagang siyempre we allowed ourselves a few minutes of celebratory mood kasi culmination nga yan ng ilang taon na pagbabantay, pagsusubaybay at pagtutok dito sa kaso na ito at yung mga yung mga nakasama natin along the way na tumulong dito. So we were very grateful. At yun na, simbolo ito ng unang hakbang sa hustisya nung libo-libong mga mamamayan. Yan po. Then after a while, balik tayo kasi dun sa punto na hindi pa tapos. Dahil kailangan pa niyang makalabas. So eventually, nung nakalabas na, again, celebratory mood. But then, reality bites again na marami pang gagawin. Mahaba pa yan. May continuous pa na evidence gathering para naman kay Bato de la Rosa. Ito namang next, itong si Sara Duterte, yung kanyang impeachment. Nakita nyo naman. We have to continue to purge our political system of these kinds of political leaders. Yung mga nag-aabuso ng kapangyarihan, nangaapay at nagpapatay ng sarili niyang mga
konstituente. Tama. Yan po ang the worst. Kasi nung binoto sila ng mga tao, ay ang idea nila is pangangalagaan Correct. ng mga leaders na ito, yung interest nila, yung kapakanan nila. Correct. Pero baliktad sila pa yung pinatay Yun to. Oo. Lastly, Senator, of course, how long do you think it will take to get a acquittal or a conviction on this case ni Pangulong Duterte? And may mensahe po ba kayo kay former President Duterte na ngayon would probably be detained already at The Hague? Masyado marami yung ebidensya. Depende ho yan kung how fast or yung frequency ng trial. Kung magta-trial po sila ng mga twice a week, that will take siguro mga 2.5 years dun sa presentation ng Correct. evidence ng prosecution, and probably another a year and a half for the presentation ng evidence. So mga 4 years po siguro ito abot kung mga twice a week yung kanilang hearings. If faster then but it cannot go any shorter than 3 years. Now, ang message po natin sa kanya ay tanggapin niya na ito bilang penance niya. Dun sa lahat ng kamalian na nagawa niya sa kanyang buhay, he can take advantage of this to purify his soul, no? Talagang bumalik siya sa Diyos, and dito sa last chapter ng kanyang buhay, hopefully magkaroon siya ng moral cleansing, and to prepare him for yung next life. Siguro, very quickly lang po, kung nakita niyo po ba yung mga photos ni former President Rodrigo Duterte on social media last night, yung nakahiga po siya, may oxygen, nakita niyo po ba yun? Yes, Oo. lumalabas yun. Kasi lahat po ng mga supporters niya, of course, naawa. Kayo po ba? Naawa po ba kayo? Well, una-una, pinupoint out nga ng mga kasama namin, hindi nakakabit daw yung Hindi totoo. tube doon sa gas, doon It's sa not true. oxygen mismo. Pero ito yan. Mamaya explain ko sa inyo. Maaring may edad na siya ngayon. It's not true. Pero ang kailangan alalahanin ng mga kababayan natin, nung panahon na naghari-harian siya sa ating bayan, Correct. 2016 to 2022, naalala ninyo na pinagmumura niya kung sino-sino, minura niya yung Diyos, minura niya yung Pope, lahat, nagsiga-sigaan ito, inutusan na gamitin yung kapangyarihan niya para i-persecute yung mga kalaban niya sa politika. Kita niyo si Senator Laila de Lima, inosente, pinakulong para matakot yung mga kritiko niya at yung members ng political opposition. May mga members ng civil society, church, tsaka media na pinapatay para lang masampulan. Yun ang imahe na tatandaan ninyo. Yung imahe ng isang halimaw na naghari-hari sa ating bayan no mga madidilim na taon na sila ay nasa poder. Yun po ang tatandaan natin, hindi po yung itong kaawa-awa na itsura ngayon. Kasi ganyan sila eh. Kagaya ni GMA noon, nung nakapwesto, with impunity din ang galawan. Ooh. Pero nung ito na, wala na sa poder, may neck brace na, may wheelchair pa. Yun na yun eh. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras muli. So, komentuhan natin, Thank you for ha? your time. That was former Senator Sonny Trillian. Komentuhan ngayon natin, no? Okay. So, na. Komentuhan natin ngayon, guys, no? Yung video na yan, di ba? So, ayan po mga kaibigan, no? Ang sabi nga po ni Senator Trillanes na tanggapin na lang ito ni Duterte, no? Tanggapin niya, tapos magsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Kasi ano na rin naman mga kaibigan matanda na rin si Duterte, no? Matanda na siya at hindi niya alam kung hanggang saan na lang yung buhay niya. So, tanggapin niya ito kasi unang-una sa lahat, ginawa niya. At dapat niya itong palangkutan, di ba? Madalas naman niya sinasabi, guys, na kung ano man yung mga magiging outcome ng war on drugs ay siya daw ang mananagot, no? So, eto, panindigan na lang niya to at ipakita niya sa buong mundo na talagang totoo siyang matapang, di ba? Panindigan niya at wag nang maghingi pa ng awa, no? At nga pala mga kaibigan, no, yung picture na kumakalat, no, yung si Duterte nakahiga pagkatapos mukhang kawawa. Mga kaibigan, nasabi po yan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ito mga kaibigan ay for propaganda, no?
propaganda ng, alam niyo na, ng kampo ni Duterte. Ang totoo daw mga kaibigan, parang inano lang yun, no? Parang inilagay lang parang inilagay lang para kunwari ay mukhang kawawa. Pero kung titingnan mo daw mga kaibigan, no? Kung titingnan mo daw yung oxygen, hindi nakakabit. Kasi nga, hindi naman kailangan ni Duterte ng oxygen during that time. Naka-ready lang daw yung mga kaibigan. Ang sabi po ni DILG Secretary protocol daw nila yon na kapag ang dinadakip ay senior citizen, kailangan palaging merong oxygen. So ang ginawa po ng kampo ni Duterte para magmukhang nakakaawa, yung oxygen itinabi kay Duterte. Pagkatapos yung host medyo medyo parang akala mo nakakabit sa kanya. Pero tingnan mo yung picture. 'Di ba? Binilugan pa nga nung iba para ipakita na hindi nakakabit ang oxygen. Ito ay props para linlangin at para humugot ng simpatya sa taong bayan. In short, black propaganda. Diba? Black propaganda po mga kaibigan, no? Hindi po totoo na naka-oxygen si Duterte. At hindi po kailangan ni Duterte ng oxygen during that time. Naka-ready lang po ang oxygen dahil ang sabi po ni DILG Secretary John B. Cremulya, protocol nila kapag ang inaaresto ay senior citizen, kailangan laging may naka-ready na oxygen. Diba? So ginamit po nitong Duterte administration, ng Duterte camp, ginamit po nila ang black propaganda na yan, no? Para sabihin na ay kawawa, ay ino-oxygen, yun po yun, no? Baba Albo, grabe pala, paawa effect, ang galing nila talaga gumawa ng black propaganda. Opo, ang nagsabi po mismo niyan si DILG Secretary John B. Cremulya, yun lang daw po ay isang black propaganda. Hindi po naka-oxygen si Duterte dahil hindi po niya kailangan ng oxygen at bago po siya inaresto, siya po ay chinek up ng doktor at ang sabi po ng doktor, maayos ang kanyang kalagayan. No? So, yung mga kumakalat ng mga picture at paawa effect na mahina si Duterte, hindi daw po yan totoo. And even mga kaibigan, yung pagsisinungaling ng kanyang executive secretary sa ICC court na eto daw si Duterte ay kinidnap, na si Duterte daw ay nahihirapan daw makinig at meron daw problema, matinding problema sa kanyang kalusugan. Anong sabi ng judge? Anong sagot ng judge? Ang sagot po ng judge ay chinek up naman daw si Duterte bago pinaharap sa ICC at ang sabi daw ng doktor, physically and mentally fit. Mentally able and physically able si Duterte. Basag na yun. Ang sinasabi ni kanyang dating executive secretary na si Duterte daw ay halos hindi daw makarinig at talagang may sakit, no? So basag na basag kasi hindi naniwala ang ICC. Dahil mga kaibigan, ang ICC po bago ka ipapaharap diyan, no? Doon sa pre-trial na yun, bago ka ipapaharap diyan, i-inspect ka muna. Titingnan muna yung kalusugan mo. At anong sabi ng doktor? Overall, physically fit and mentally able. So basag na basag po ang executive secretary ni Duterte na ngayon ay tumatayong legal counsel niya sa ICC. Nagsinungaling pa, mga kaibigan, nagsinungaling pa sa ICC, nagpaawa pa na si Duterte daw ay kinidnap. Pero kita niyo naman mga kaibigan, hindi naawa ang mga judges ng ICC. Bakit? Guys, ang ICC, hindi po ito katulad dito sa Pilipinas na marami pong tao dito, emotional at nakabase po sa emosyon. Kaya nga International Criminal Court Kasi ang uunahin nila dyan, ito
Eto, bago ito. Mas marami dito, mas maraming porsyento dito bago ito. Kasi mga kaibigan kung ang mga judges magbabase dito, guys, walang makukonvict na kriminal. Kasi maraming mga tao, lalong-lalo na mga Filipino, magaling magdrama. Magaling sa drama. Nakita mo nga ang galing-galing mag-gaslight ng mga Duterte. Tingnan mo nga si Sara, tingnan mo si Inday. Ang galing mag-gaslight, di ba? Parang pao effect, parang siya ang merong siyang inaapi. Pero wag ka. Hindi siya inaapi. Siya ang nangapi. Siya ang napakayabang. At siya ang naghahari-harian. Anong ginawa niya sa Senate? Anong ginawa niya sa Congress? Anong ginawa niya sa PNP? Anong ginawa niya sa AFP? Anong ginawa niya sa Pangulo? Anong ginawa niya kay Speaker, kay F. Elisa? Si Inday feeling entitled, feeling above the law. Dito lang talaga magaling ang mga DDS, ang mga Dutertes. Magaling sila mag-activate ng kanilang mga victim card. Diyan sila magaling. Pero ang ICC, kita mo naman hindi naniwala sa sinabi ni Medaldea. Hindi siya naniwala na kinidnap